Hi guys, good morning! Samahan niyo ako, itutur ko kayo dito sa bahay na nabili namin sa Iloilo. Pandemic pa guys nung nabili to ng asawa ko. So nagantay lang kami ng right time para maparenovate siya. Hindi ako sure kung ilang square meter ba to guys. Kailangan ko pang tanungin ulit yung asawa ko. Pasensya na. So, nung unang pagpasok ko dito guys, I think that was 2 years ago. Sa totoo lang, inaasar ko yung asawa ko na natatakot ako. Kasi, alam nyo na, luma na rin tong bahay na to. Anyway, pasensya na ha, kasi magulo pa siya sa loob or hindi pa siya malinis. Kaya kailangan talagang iparenovate. So, ito pala guys, plano namin tong gawing guest room or guest house. Or pwede rin namin ipastay dito yung kasambahay if ever magkaroon kami ng kasambahay. Pero, hindi rin ako nasanay guys na may katulong or kasama sa bahay or helper. Kasi mas gusto ko na ako talaga yung gumagawa ng mga pwede ko naman or kaya ko naman gawin. I think introvert din kasi talaga ako minsan. At saka nasanay na rin naman kami dito sa US na wala talagang katulong dahil malulugi ka per hour ang kailangan mong bayaran kapag kumuha ka pa ng katulong. Anyway, nirequest ko din sa asawa ko na gusto ko yung mga mahal kong pamangkin is magkaroon sila ng exclusive lang na kwarto para sa kanila. Para naman may privacy rin sila at anytime kapag kailangan nila magstay dyan, walang problema. Tara, pasok tayo guys. Tada! See? Napakalinis, di ba? Char lang. So anyway, I'm so glad naman na napaka-supportive ng asawa ko sa nire-request ko sa kanya. Kasi naging inspiration ko din talaga yung mga pamangkin ko, of course, my parents, at mga kapatid ko. So sometimes dun muna kasi mag-i-start yun, di ba? Na ma-inspired kang mangarap, gawin mo silang inspirasyon. So, finally, nafe-feel ko naman na natutupad na yung mga pangarap ko na yun. And super blessed talaga na nagkaroon din naman ako ng sarili kong pamilya na talagang tinitreasure ko at super grateful ako doon. Sobrang grateful ko talaga sa asawa ko guys kasi talagang masinop siya at very good provider sa family namin at responsible. At mahilig talaga siya na mamili ng mga lupa. Yan talaga yung parang isa sa inspiration niya para magsipag pa sa trabaho. So, kaya lagi yan nagtatanong ng mga about sa house for sale. Yan talaga yung trip niya kaysa sa mga any sasakyan or kahit anong luho. Yan ang trip niya talaga. Gusto niya ng mga lot. At syempre, as a wife, nakasupport lang ako saka ganyang trip niya. At saka, I think practical din naman kapag lupa yung ini-invest natin, di ba? So, excited ako na tuwing uuwi kami ng Iloilo, meron na kaming sarili naming bahay na i-stayan. So, depende pa kung ipapa-Airbnb ba namin to or ibibenta rin ba namin later on. So, we'll see. Focus muna rin kami ngayon sa kalalabasan ng renovation na to. So, excited din talaga ako guys. Yung mga bata, excited na rin sila kasi napapanood din nila sa video. So guys, dahil mahaba tong video na to, I think magchichika na lang ako kung paano ba ako nakapunta ng Iloilo or ba't ako nakapag-stay ng Iloilo. Galing naman ako ng Manila or dun kasi ako sa Manila pinanganak. Pero nung 14 years old ako, ang plano lang sana namin nun ay magbakasyon lang sa Iloilo dahil yung ate ko doon na rin tumira dahil nakapag-asawa siya ng Ilonggo. So, nung sinabi sa akin na doon na raw ako mag-aaral sa Iloilo, nalungkot din ako noon kasi sabi ko sa tatay ko, paano na tong mga close friends ko sa school ko? I think second year high school ako noon. Pero sabi naman ng tatay ko, itry ko lang daw muna ng 1 year. So, kapag nagustuhan ko daw, edi magstay na lang ako ng Iloilo. Pero pag hindi, pwede naman daw akong bumalik sa amin. So, nakinig naman ako sa advice ng tatay ko. So, nung nagstay na ako sa Iloilo, I think nung 3rd year high school ako noon, pag-transfer ko. So far, ang bilis ko guys nagkaroon ng mga good friends. Na-enjoy ko talaga sila. And until now, talagang friends ko talaga sila. Talagang yan si Aileen, si Marian, at si Joyce. Talagang na-treasure ko sila sa heart ko. Marami pa.
So far, na-enjoy ko talaga yung Iloilo, na-enjoy ko yung school ko doon. Doon ako sumali sa mga dance troupe, natuto ako mag-cha-cha, mag-folk dance. Na-enjoy ko talaga so far until doon na rin ako nakapag-college. Doon ako sa Iloilo nagkaroon ng maraming mga mabubuting tao sa buhay ko. And then nung bumalik na ako ng Manila para magtrabaho, so far, nalulungkot din ako noon at iniisip ko, sana doon na lang ulit ako sa Iloilo. Pero ang saya talaga dahil sinwerte ako na yung napang-asawa ko is Ilonggo. Oh my gosh, talagang blessing talaga sa akin tong asawa kong to. Kaya kahit nandito na ako sa US, kapag babalik ako ng Pilipinas, at least meron pa rin akong home na Iloilo, di ba? Kaya mahal ko talaga yung Iloilo, guys. So thank you guys for watching. I'll just update soon kung ano yung magiging kalalabasan ng renovation ng bahay na to. Thank you po. Bye. God bless everyone.